So kailangan natin sulitin guys kasi mamaya mainit na. Welcome to Chinatown. Ganito din lang ba sa Manila? Ang mas maganda naman dito, mas malinis. Lakad-lakad na naman tayo guys, lakad gaming. Wow, ang ganda mag-picture dyan oh. Ito yung parang street ng Chinatown oh. Try natin mag-picture dyan mamaya. Maambon na yung let's go home na ba? Dami nag-picture dito. Hey, ito yung mga gustong-gusto niya eh. Shoutout kay Chess dyan, no? Chess Gaming. Ito yung mga gustong-gusto ng Chess Gaming oh. Ito mo Chess. Ngayon lang ako pupunta sa Chinatown sa Pilipinas. Di rin ako nakapunta. Puro spicy ang pagkain dito. Hello. Hindi ko man naintindihan yung sinabi niya. Piso lang to, sigurado. Isa lang naman. Ano ito? Ano ba? Ay nabarahan naman to. Wag yan, hindi naman ako nagsusugal. Bag. Piso lang din to? Keychain? Noon piso. Wag na. Dati piso lang. Ito pa mga damit ma. Bili na ata ako ngayon. May 3 for 10. Hindi naman maganda yung Hindi maganda yung tela niya. Iyo kahit yung mga 2 for 10 ganun. Ganda rin na ito guys. Ferrari. I want this Ferrari. And di Singapore. Garden by the Bay, Jewel Changi. Ang mga destination. Nandiyan pa ng plastic guys. Liwanag ng camera ko. Alright, thank you. Alright guys. 700 tayo agad, 700 pesos. That's okay. Pasalubong natin sa mga tropa natin. Dito, ang dami pang keychain dito. Yo, what up guys? Another day, another vlog. So nandito tayo ngayon sa Marina South Pier. Pupunta tayong Merlion. So ayun, papakita ko lang yung view sa inyo ngayon dito. Yeah, so dito yung The Fullerton Hotel. So tanaw nga pala dito yung Marina Sand Bay. Ayun o. Yung sa inakita natin nung nakarang araw. Paano ba yung ginagawa nila dito yung nakakaka? Kabila. Ganito dapat eh. So kailangan natin sulitin guys kasi mamaya mainit na. So guys, shoutout nga pala sa expertise, you know. So binigyan nila tayo ng damit and so yun yung ginamit natin ngayon dito sa Singapore. So nag-take ako ng ilang pictures. Sana magustuhan ni Bossing Alex. Shoutout sa'yo. So yun na nga, papunta tayo ngayon dun sa pinsan ko kasi papatake tayo ng picture. Let's go! Asan na kaya sila? Diyan, daming tao agad. Anong oras na guys? So alas 8 pa lang. Pero ang dami na agad tao. Mas marami kasi yung gusto dito. Wala pa masyadong araw kasi mamaya mainit na. Alright guys, ikot-ikot lang tayo. Pumunta tayo dun sa kabila. Dun oh. This is the Merlion. Hey! Ay na parang umiihi lang eh no. Angas! So tara, punta na muna tayo dito sa maraming tao. Maganda ata yung view dito eh. Mamontage na lang natin, Carlix. Okay, parang mas maganda pag montage dito eh. Yo, what up guys? So, kaigising ko lang. Alas 6 na ng hapon dito sa Singapore. Pero, maliwanag pa rin. Yung malapit dito eh. Pero sa Pilipinas to paggabi na. So, di ako masyado nakapag-vlog kanina guys. Kasi medyo wala akong energy. Inaantok pa ako eh. Pwede kami ni Carlitz kagabi kasi tinapos namin yung ibang vlog. Then, ayun na nga, bukas di rin kami lalabas kasi pahinga din naman muna. Andito kasi talaga kami para magpahinga eh, pero ako nagtatrabaho pa rin eh. Wala eh, ganun talaga. Sulitin natin yung oras at panahon na nandito tayo. And para may share ko sa inyo ngayon kung nasan ako. Trivia lang, alam nyo ba kung ba't ko ginagawa to? Gusto ko kasi may document yung mga nangyayari sa buhay ko. Yun yung naisip ko dati. So mahilig din kasi talaga akong gumala guys eh. Kaso mas na humaling ako sa paglalaro ng games hanggang sa mas nagustuhan nila yung mga videos ko sa GTA 5. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko na yun. Pero ngayon, tatry ko mag-travel vlog. Sana samahan nyo ako hanggang dito. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta dyan hanggang dito sa vlogging channel natin. Pinabati ko kayo guys. Maraming salamat sa support nyo. So yun na nga, hapon dito marami nagja-jogging. So tara, dito tayo. Ito yung mga paborito ni Carlitz guys eh. So normal walk lang. May mga nagja-jogging dito. So maganda mag-jogging dito hapon at saka umagang-umaga no. Mababait rin naman mga tao dito guys. So dito talaga ako naglalakad-lakad tuwing umaga at hapon.
minsan umaga lang, tas kapag tanghali kasi lumalabas kami para gumala. Pero kaya wala na energy paghapon maglakad-lakad. Parang ngayon, kaninang umaga kami gumala, maaga. Tas ngayong hapon, naisipan ko maglakad-lakad, exercise na rin. Kasi alam niyo yun, pag nasa Pilipinas ako, puro lang ako upo, naglalaro lang. Minsan wala nang nangyayaring lakad sa buhay ko eh. Putik na yan, nakaupo lang ako, laro, edit. Kaya ngayon, sulitin natin. Para may exercise din yung katawan natin. So yun, ang daming jogging dito guys. Ganito nga po lang view, para kang nasa Japan. Yun nga lang, iba lang yung mga puno dito. Pero may pagkakagaya sila sa Japan, no? Ang Singapore kasi is para sa akin pinaghalo-halo siyang Japan, China, and US. Wala kang makikitang mga maliliit na bahay dito. May makikita kang mga maliliit na bahay, pero magaganda siya. And sa tingin ko, mamahalin yung mga yun. Kasi may nakita ko kanina dito, malapit sa city nung gumala kami. Maliit lang siyang bahay, as in maliit, pero ang ganda ng kotse. May dalawa silang kotse na maganda. Pero di ko kasi natanong sa tita ko kung magkano ba yung mga lupa dito, bahay. Pero syempre, mahal yan kasi dollars. Pag bumili ka nga ng sasakyan mo dito, sobrang mahal na eh. Hindi ka basta-basta makakabili ng sasakyan, kahit motor. So, yun, bahay pa kaya, di ba? Kaya mostly ganito yung mga tirahan dito, mga bahay, mga building na nakikita nyo. And magkano na yung sinabi sa akin na parang bayad man, abuti nata ng 100,000 plus pagdating na dyan sa Pinas. Kaya dapat sa isang bahay dyan, 5 or 6 kayo na maghahati-hati para medyo magaan. So yun, ganito ang buhay dito sa Singapore. Halos lahat ng mga tao dito is mayroon kanya-kanyang trabaho. Bira ka makakita ng tao dito na walang trabaho, no? Mga tambay, ganun. Meron siguro pero konti lang, mga residente lang dito. Pero pagka nandito ka sa mga gantong bansa, like magandang bansa kasi itong Singapore guys, mataas rin yung value ng pera nila. Kaya mataas din yung tawag na ito, cost of living, ganun. Pero may mga napanood akong vlog dun sa Thailand. May mga Amerikano doon, foreigner na doon na nag-stay kasi mura ang mga bilihin, yung cost of living nila hindi gaanong kataas kagaya dito. Pero syempre ganoon naman kasi talaga ang isang bansa eh. Pag mataas ang ekonomiya, high value yung pera nila, mataas din yung cost of living, mataas ang bilihin. Kaya pag ikukumpara mo siya sa bansa natin, sa Pilipinas, pag nandito ka, isipin mo mahal yung mga bilihin. Pero sa totoo niyan, hindi naman kasi ganoon din kalaki yung sahod dito eh. Malaki rin yung sahod na pwede mong kitain dito. Kaya okay lang. Kaya dyan sa Pilipinas, hindi ka sumasahod ng dolyar dyan, mahirapan ka talaga kasi isipin mo yun, pagka-graduate mo ng college, isipin mo yun na ilang taon ka na sa elementary, 6 years ka sa elementary, 6 years sa senior high, tapos magka-college ka pa. Ay na, ilang taon ka na magmaka-graduate ka. Pagka-graduate mo, mahirapan ka pa mag-apply ng trabaho. Kaya dyan sa Pilipinas kung wala kang backer, wala kang mahanap na magandang trabaho. So, ganun. Kaya ako guys, hindi naman sa binabaliwala ko yung pag-aaral, pero ako kasi may sarili akong thinking about kung paano kitain na yung pera eh. So wala, hindi ko na kailangan mag-aaral. Kailangan ko siguro mag-aaral, pero kailangan mas gusto kong pag-aaralan na yung pera, kung paano maghawak ng pera, kung paano paikutin yung pera. Ayun, mga ganong bagay. Hindi, tingin ko naman siguro sapat na yung knowledge ko about life. Alam niyo ba na gusto ko talaga dapat maging seaman, so maging OFW din. Yan talaga yung dream job ko. Pero nagbago yung isip ko eh. Dahil nandyan kayo, nakasupport sa akin, so nagbago yung isip. So yun na, sabi ko naman nun, kaya naman palang kitain habang nandito ako sa Pilipinas. Ayun, tinuloy-tuloy ko na. Hirap din kaya mawalay sa mga magulang mo. Hirap umalis ng bansa kasi unang-una hindi mo na akong bansa to. Marami kang hindi pwedeng gawin, di ba? Pero yun nga, masaya kapag nasa Pilipinas ka lang. Pag nahanap mo dun yung perang dapat kitain mo naman dito sa Singapore, nahanap mo dun. Ayun, sobrang saya nun. Pinakamasaya guys, yung pumunta ka dito sa mga gantong lugar like Singapore, Japan, yung mga magagandang bansa talaga. Ang pinakamagandang part dito is pupunta ka lang dito para gumala. Unlike sa ibang tao, kailangan nila magtrabaho dito para pambuhay sa pamilya. Pero ako hindi ko alam, hindi ko rin naman alam takbo ng buhay ko eh. Pero ako kasi nakikita ko na yung like advance kasi yung ni YouTube guys eh. Kumbaga ngayon nasa galaan ako. Next month alam ko na kung magkano yung kikitain ko, kung magkano yung may lalabas kong pera, magkano yung magagastos ko in the whole month, no? So, alam ko na agad kung magkano yung masisave ko, magkano yung, alam niyo yun, para sa akin mas okay yung ganun eh. Unlike dito, pag nagtatrabaho ka dito, hindi mo alam magkano yung kikitain mo. Pwedeng 30,000 a month kapag meron kang amo, yun lang yung sahod mo sa amo mo. Then pwede kang magtrabaho, mag part-time job, mas madadagdagan yung sahod mo. Kaso araw-araw kang gigising ng maaga, uuwi ng gabi. Araw-araw bugbog yung katawan mo. Kaya thankful ako sa naging work ko ngayon na ito. Kasi
Oh, puyat nga lang ang kalaban, nalilipasan ng kain. Kung tutuusin guys, sa buong isang linggo, 3 araw lang ang magtrabaho. Pero okay na, 3 araw na trabaho. Puyat, pero sagsagan yun guys, puyat, halos wala kang tulog. And then, buo na yung pang 1 week mo, pero araw-araw sumasahod ka, stable. At ang maganda dun, dollars ba yung sahod mo, pero hindi naman sa pagmamayabang guys, no? Kinikwento ko to para encourage kayo ganon. And malay nyo baka isa sa mga nanonood ngayon is maging vlogger din, di ba? So naglalakad-lakad din nga pala yung mga pinsan ko. Tamang lakad-lakad lang. Paghapon, umikot ako dun. Tapos wag ganun. Alright, ang daldal ko na. Bahala ko kayong daldalan hanggang dun sa dulo. And tayo na, wala pa rin tayo nakikita ang yung paborito ni Carlitz. Wala pa rin tayo nakikita ang chikas dito. So hinahanapan ko talaga si Carlitz guys. Para ganahan siya mag-edit. Nung nagpunta kami sa Sentosa, ginaganahan siya kasi happy foreigner eh. So yun na nga, lakad-lakad na muna ako guys.